Hello guys! Hello guys! Wala na energy guys. Nakailang hello guys na ako. So yun guys, happy 800 guys, 800 subscribers. Parang kailan lang yun, hindi na ako ng YouTube ko. Parang sobrang happy ako nung nagkaroon ako ng 100 subscribers. Kasi guys, so totoo lang, ang hirap magkaroon or mag-earn ng maraming subscribers sa YouTube. Kasi for me, napapansin ko, mabilis lang naman din kasi nilang na-view yung YouTube mo or yung mga videos mo kahit wala silang account. So yun yung possible. So yung iba, minsan nga ako nakaka-upload ako ng mga videos, hindi pala ako nakalogin. So, yun. So, syempre, pag hindi ka nakalogin, hindi ka makakapag-like or hindi ka makakapag-subscribe, parang view ka lang. So, though nagka-count naman siya sa number of nag-view rin siguro sa'yo. So, I don't know. Pero yun lang, ina-enjoy ko lang yung journey ko. Tapos yung 800 plus na, guys. Alam niyo ba, guys, na pag nag-subscribe kayo sa akin, pag pinakita nyo sa Bar and Resto yan, in-encourage kayo actually ng mga waiters na mag-subscribe sa akin kasi meron kayong 5% discount. Yan, sa Bar and Resto. Imagine, guys, kumain na kayo, nag-subscribe lang kayo, makakaroon pa kayo ng parang update sa Archie's. May 5% discount pa kayo. So, yun yung trick ko para sa mga nag-subscribe. Para at least, meron namang akong share din sa inyo bilang pag-subscribe nyo sa channel ko. So, yun lang. Give and take lang, guys. So, today is Monday. Again, off natin ngayon, guys. Sinadya akong late na gumising ngayon. Nag 9 hours akong tulog, guys. Ang sarap ng tulog ko. Gumising ako ng 7 o'clock pero tinuloy ko ulit ng tulog. So, yeah. Ngayon pa lang magsimulang araw natin. Mag-gym muna ako pagkatapos. Binamove ko rin yung schedule ko ng training. Tapos, siguro, pupunta ako ng across. Check ko. And, baka mag-bake ako. Kasi yung schedule ng baking ko may oras lang. I mean may araw lang. Ayoko nang masyado akong matali sa pagbe-bake kasi marami akong ginagawa guys. Ayoko mag full-time baker. Ayoko mag full-time sa ganung trabaho kasi wala na akong ibang magagawa. So ang dami ko dapat kasing gawin. So siguro kailangan talaga yung schedule pag magbe-bake ako. Para yun na yung supplies ko for the entire week. Yun na yung mga pwede nating benta. Naubos naman guys. Actually yung pan chocolate na ubos siya. Di na naabutan yung pinsan ko. Si Faye. Special shout out to Faye. Birthday niya ngayon, May 4. So happy birthday. And may Tita Angie. Birthday in heaven. So happy birthday sa inyo. Yun lang guys. Enjoy lang natin ang bawat araw. Huwag tayong masyadong magpaka-stress. Huwag tayong masyadong maghabol ng success ng iba. Kasi meron tayong kanya-kanyang timing, kanya-kanyang success. Merong success. Merong nilaan si Lord para sa'yo na walang ibang makakuha. So yun lang guys. Spread positivity and spread love. Bye! See you later guys. Hello guys, so yan, kakatapos lang nating mag-order ulit ng kape sa Starbucks. So para habang nag-drive ako, meron na akong sasabi sa inyo dito para hindi sayang yung oras natin habang papunta tayo sa gym. So yun nga guys, dito sa may San Pedro kasi meron na kami dito Starbucks sa San Pedro exit. So madalas ako dito bumibili ng coffee and meron akong particular na in-order lagi. Americano, 2 ounce heavy cream. Tapos may additional shot ng espresso. So 5 shots siya dahil 20. Pag 20 kasi sa Starbucks, 4 shots na yun. So pag nagdagdag ka pa ng isa, 5 shots na siya. Tapos 2 ounces na heavy cream. Tapos 2 Splenda. Tapos konting water lang. So yan talaga yung timpla ko. May nagturo lang din sa akin yan. So yan ang timpla ko para nung nagkikito pa ako, nagkikito diet ako. Kasi di ba kailangan mo ng fats pag nagkikito. So hindi naman ako kita pero ngayon nasanay na ako dun sa kaping ganung timpla. Talagang yun talaga yung feeling ko buhay na buhay ako dun sa kape na yun. Pag yun lagi. So nakakatuwa lang yun, just share ko lang din sa inyo. Nakakatuwa lang kasi pag ano yung maganda sa Starbucks, pag kunyari madalas ka na yun lagi yung the usual, ang tawag din, the usual na drink mo, yun lagi, parang malayo pa lang alam na nila, minsan tinitipla na nila yun or minsan sinusulat na nila yun or pinapunch na nila yun. So ganun na sila, ganun nila inaalagaan. That's Starbucks talaga, that's the secret of Starbucks talaga, even before yung customer satisfaction. Pero iba, hindi na ganun yung sa Starbucks. Ako napansin ko lang, may ibang mga Starbucks na ganun, na kikip din ganun, but meron din naman na merong hindi na ganun sila. Kaya may time na minsan ayoko doon sa particular Starbucks kasi parang hindi ganun yung culture, parang hindi ako sanay sa ganung culture kasi talagang number 1 sa kanila is customer satisfaction, which is yun yung sobrang ina-idolize ko talaga sa Starbucks guys. Kung paano sila mag-alaga ng mga kliyente. Wala lang, nakakatuwa lang na parang shout out to Irene and Mika. Yan yung madadalas ko na barista na na-encounter. Tapos nakakatuwa lang na because of the standard nila na sinusulat yung pangalan tapos inaalam nila kung ano yung lalagay na name sa cup, parang na-acknowledge ka na nila. So parang yun, sa ulo na nila yung pangalan mo. So every time, ba nakakilig yun guys? Parang every time na pupunta ka doon, tapos parang alam na nila yung susulat, di ka natatanungin. Parang Sir Archie, the usual, yun, tapos magbabayad ka na lang. Wala, nakakatuwa lang. Isa yun sa mga, bakit ka bumabalik sa isang establishment or sa isang business pag yung, alam mo yun, yung meron ka ng parang personal connection ka na doon sa kumpanya or doon sa business establishment na pinupuntahan mo. So yun yung magandang tips din sa atin katulad ng mga negosyante. Isa yun sa mga maganda nating tignan kung ano ba yung naging sekreto ng Starbucks, bakit sila sobrang tinatangkilik at saka tumatagal sila sa industry because of that secret. So sa mga bagong negosyante ngayon, sa mga maliliit katulad ko na maliliit na business, syempre lahat naman ng business nag-start sa maliit, maganda rin natignan natin yan. Tignan din natin yung
maganda rin natin yung ganyang mga strategy. Kasi ngayon nga maganda with the help of social media, malalaman mo na agad or parang mabilis mong malalaman kung anong mga naging secrets ng mga business establishment. Kukupin mo na lang siya. It's up to us kung paano natin siya gagayahin or magiging inspiration or paano natin siya i-develop yung mga nakita natin mga strategy or mga technique sa mga iba't ibang mga businesses. So yun lang, natuwa lang ako habang iniinom ko tong coffee ko. Bakit nga naman gagastos ka, diba? I mean, pwede ka naman magkape sa bahay, pero yun yung secret bakit yung mga tao pabalik-balik sa kanila at tinatangkilik pa rin. Ako meron din akong coffee shop, pero bumibili pa rin ako sa Starbucks kasi yung feeling of belongingness sa company. So kahit sa ibang bansa, ganun din ang in-order ko. Pero sa Pilipinas, iba yung klase ng sarap yung Starbucks dito sa atin eh. I don't know. Sa ibang bansa, okay din, pero parang half-hearted. Pero yung Starbucks dito ewan ko, sa Australia hindi, masarap yung Starbucks. Siguro depende sa beans kung saan ang gagaling. Anong bansa? Or I don't know, sa water, sa milk supplier, I don't know. Pero yung Starbucks sa Pilipinas, ang sarap. Consistent, almost consistent dito. Okay din yung Starbucks sa Vietnam. Yeah. So yun lang guys, kwento lang ako about sa experience ko sa Starbucks. So yun lang guys, drive lang ako at habang nagmamaneho, nagpumuni-muni kung anong mga next na gagawin. So yun yung mga ginagawa ng business owner sa mga moment nila na nag-iisa sila, sa mga moment na may mga me time sila, doon kami nag-iisip what to do next, ano yung strategy na gagawin namin. Pag may nakikita kaming mga inspiration from different establishment, syempre minsan parang matutuwa ka talaga, tapos ma-excite ka kasi ano yung mga next mong gagawin sa business mo, paano mo siya mapapalago, ano yung mga pwede mong kunin na strategy na nakita mo sa ibang businesses. So yun lang, ganun lang yung routine, same lang siya. So it's up to you kung paano mo siya papalakasin, paano mo siya papalaguin. Kung gusto mong patamad-tamad ka, hindi tatama rin din yung pagpasok ng revenue sa'yo. Pero kung talagang itotodo mo, so it's up to you. Nasa sa'yo, kumbaga nasa iyo ang beat, sabi nga. Nasa iyo ang beat pag ikaw ang negosyante. And syempre, maraming mga taong umaasa sa'yo. At ang kagandahan, marami kang mga taong nabibigyan ng mga opportunities. Especially ako guys, kumukuha ako ng mga tao sa provinces. Imagine guys, kung galing kang probinsya at gusto mong makipagsapalaran sa Manila, hindi ka yan basta-basta na makaka penetrate sa company. Hindi ka mabibigyan yan agad ng chance or ng break para makapagtrabaho dito. And the cost of living dito sa Manila, sobrang laki. Sobrang taas. I mean, utilities mo pa lang, pabahay mo, kuryente, tubig, yung food mo. I mean, mabuhay dito sa gantong lugar, napakamahal. Can you imagine, tapos magkano lang ang basic salary? Siyempre, sa simula, hindi ka naman makakakuha ng malaking sweldo. So, you need to earn it. So, hindi ka pa makakuha ng talagang makakaluwag-luwag. Pero, because of this small business enterprise, marami kaming nabibigyan ng trabaho or nabibigyan ng break. Yung hindi pa nila kaya makipagsapalaran sa mga bigger companies. So, yeah, yun ang pinakamagandang nagagawa namin as business owner ng mga small businesses. Nabibigyan namin ng break. Marami kami nabibigyan ng break ng mga tao na gustong magtrabaho. Then, marami rin kaming natutulungan ng mga kliyente na umaasa rin sa mga services namin. So yun lagi nating iisipin. Sa mga panahon na parang tatamad-tamad tayo as a business owner, isipin natin maraming mga taong umaasa sa atin. Maraming mga taong nag-aantay kung ano yung mga move natin, ano yung mga next strategy natin. So yun yung motivation natin. So sa mga panahon na ganito, at nagmumuni-muni ako, yan naman naisip ko, what to do next? Kaya baka iniisip ng mga tao na kasi pag may negosyo man, alam mo yun, pag siguro ang iniisip nila mentality nila, pag may business na ano na yun, pasok ng pera, hindi ganun yun guys. Katulad nga na sinabi ko, nagbabago-bago ang lahat, pati yan sa business. Ngayon tatangkiliin ka the next time, pag hindi ka nag-evolve, pag hindi ka nagbago, makukuha yung slot mo ng iba, na ibang sisikat, na ibang itatangkilikin ng ibang tao. Bakit naman sila magpupumilit na ikaw ang i-avail? So kaya kailangan, papasok ko lang na kaya kailangan alagaan natin yung brand natin. Yun yung pinaka-importante for me, na alagaan our name. Wala dapat sisira niyan. I mean, dapat wala tayong inaagrabyadong tao kasi babalik at babalik sa atin, especially pag nagtenegosyo ka. Once na nanloko ka ng tao, meaning to say nanloko ka in a sense sa business matter, babalikan ka yan. Kung hindi man ngayon,
mababalikan ka ng mga taong yan, ng mga niloko mo. Yung mga nagpa-promise ka, false promises para sa sarili mong gains, masama yan. Hindi maganda na masyado tayong maging ganid sa pera in expense of others. Pagkatapos yung mga tao maasa sa atin o pinaasa natin, pagkatapos hindi mo maibabalik in return, hindi siya maganda. Meron ako nakikitang posting online about mga scamming, about ganyan. Nalulungkot ako, nasasad ako doon sa mga business owner na ganun. I'm sure in some point of time hindi naman din nila, in fairness naman, hindi din naman siguro nila ginusto yung ganun na mangyari yun. Siguro for some reason hindi nila in-expect or hindi nila na-weigh kung ano yung mga magiging outcome ng pag-risk nila. Siguro akala nila pag business owner ka, dapat ano ka, aggressive ka, risk taker ka. Yes, nandun na tayo. Pero kung sa tingin mo na yung during your assessment at sa tingin mo, wait lang, parang papalya, parang hindi kaya, tapos pinush mo pa rin, tapos alam mo na parang hindi na kaya, tapos isusugal mo pa rin, you are going to commit yourself to the clients na alam mo na hindi na nga uubra, pero kinumit mo pa rin, kumbaga parang sinugal mo pa rin. Delikado yun. So ibang usapan yun. So ako, nasasad ako sa mga nakikita kong ganun online na about, actually sa event industry sa amin madami, napakadami kong nakikitang ganyan. May iba mga nagsisimula pa lang sa business, may iba institusyon na, may iba ano na talaga, kilalang kilala na, yung iba bumabubuo pa lang ng name. Yun, it's either hindi nag-deliver ng tama, it's either hindi nabalik yung pera, it's either ito yung ina-expect namin, bakit ito lang. So yun, ang daming mga issues sa business. So yun yung mga pwedeng dilema ng isang business owner. Kaya guys, hindi madali ang pagiging negosyante. Marami talagang iniisip ang isang negosyante. So ako na-feel sorry ako dun sa mga business owner na nakakaranas ng ganun. Pero again, tuloy ang laban. And hindi ko rin masisay yung mga clients na nagbibitaw ng ganung salita. I mean, syempre, hard-earned money nila yan eh. Hindi naman nila yan napulot lang yan sa kanto. Kahit sabihin mong napakayaman mo, sinusyutan ka na, si Henry C. ka na, yung perang yan, pinaghirapan nila yan. Galing yan sa malinis na paraan, especially sa mga malilinis na paraan na pera. Kahit sabihin mong marami silang ipon, deserve nila na may mapuntahan yung pera mo. So nakakasad sa both ends, no? So sana sa mga nakikita kong ganun, ma-address siya properly. Sana hindi na rin siya lumaki sa social media kasi yung iba naman pinagpipiestahan. Pero again, hindi ko masisay yung mga clients din kasi may mga sentiments din talaga yung mga yan. And yun, careful na lang tayo kasi syempre pag kunyari nagbibitaw tayo ng mga salita about dun sa mga establishment, especially if we're going to tag names ng mga businesses, hindi rin siya maganda. So pag-isipan natin maigi bago tayo mag-post online kasi baka syempre balikan din tayo ng mga posting natin, especially if we're going to tag people, names, brand na for the longest time sumikapan din nila yan. So ingat-ingat din tayo bilang mga tayo, meron tayong kakayahan na mag-post din online. Mag-ingat po tayo. And ibabalik ko rin din po sa inyo yun. Kung kunyari kayo rin yung may business na gano'n, syempre masakit din sa inyo na makikita yung pangalan yung gano'n, na may business kayo tapos makikita na sisiraan kayo, gano'n lang na parang wala kang ginawang tama. Pero hindi ko rin masisi ang mga clients na nakakaranas ng gano'n. So I hope ma-address po siya properly kasi araw-araw na lang ata kung hindi kung hindi ko siya nakikita online sa feeds ko kasi I'm a member of the different groups din. Ang mangyayari naman, nakikita ko naman siya dahil forward sa akin yung link kung saan makikita. Kasi syempre, maliit lang ang industriya ng events. So, may magsisend at magsisend. Malalaman talaga. Napag-uusapan at napag-uusapan din yan. Kasi syempre, ayaw din, very careful din kami na mangyari din sa mga business namin. So, yun lang. Sana maayos na yung mga ganyang mga posting. Nakakalungkot kasi, parang kasi ang hirap na nga ng buhay pagkatapos may mga ganung pang post na makikita. Nasasad ako. I mean, kahit sabihin mo na okay lang yan, lilipas lang yan, alam mo yan, syempre nasisira yung brand, nasisira yung reputasyon both ng nagko-complain at saka ng kino-complain. So yeah, sana maayos siya lahat and pagdasal natin na laging makapag-deliver tayo ng maganda sa ating mga clients para maganda yung outcome lagi ng mga services natin. Ngayon lang guys, dito na ako, di ba? Nakapag-kwentuhan tayo kahit nagde-drive ako. At nakapag-share ako sa inyo ng mga inputs on my off. So yeah, siguro yun na yung kabuuan ng aking vlog today. Ang chikahan with me while driving. So have a great Monday guys. Spread love, spread positivity. Ingat kayo lagi. And God bless to all of you guys. Bye!
Bye.